Mga katips, sino nga ba si Sir Len Vlog? O mga marites dyan, pasok! O bakit nga ba Sir Len Vlog ang pangalan nito? Kasi Len V. E. Nicolas ang full name ko. O baka lumabas na naman sa quiz yan ha. O ayan o, kitang kita naman o. Dahil nasa vlogging industry na ako ngayon, dinugtungan ko lang ng vlog yung pangalan ko. O diba may victory dyan sa Len V. Kaya't LOG na lang ang dinagdag ko. O sa mga nagtatanong dyan, bakit naman may Sir sa harap? Idol siguro nito si Sir Gavin. Totoo naman, idol ko siya. Pero sa mga hindi nakakaalam at nakakakilala sa akin, ako ay dating senior high school teacher sa Maynila, sa Raha Suliman Science and Technology High School. O sa mga co-teachers ko dyan, mga katrabaho at mga estudyante. Baka naman, mabilis lang pindutin yung follow o. Nandyan lang yun sa baba. O pati sa mga nanonood dyan, bago ka makikisip sa buhay ko, like ka muna At ang tinuturo ko dun sa Raha ay electronics. Grade 11 and 12 ang hawak ko noon. At sakto, bata pa lang kasi ako, mahilig na talaga ako magbutingting. Pero teka lang hindi yan ang major ko. Rep and aircon talaga ang pinag-aralan ko noong college pa. Diyan lang ako napunta kasi nga kailangan nila. Kailangan ko rin. Sakto, di ba? Pero kahit ganun, related pa rin naman to sa subject ko eh. Puro household appliances kasi ang hawak ko eh. May rep at aircon doon, di ba? Tapos yung washing machine, may motor. Kaya magkalapit talaga sila. Puro katikot din kasi to. At yan ang hilig ko mga katips. Hilig magbutingting ng mga kung ano-ano. O ayan, alam mo na trabaho ko bago ako makarating ulit dito sa bundok. O eto mga katips POV to na nakasasakyan pa uwi dito sa amin sa Bibit. Pinapakita ko lang kung gaano kaganda yung lugar namin. O walang cut to Ganito lang talaga ako kabilis magpatakbo dito kasi nga sobrang lubak. Mabilis ay mabagal pala, sorry. Hindi mo kasi talaga po pwedeng bilisan dito eh. Kung hindi, sayad-sayad talaga yung sasakyan mo. Lalo si Moby mababa lang. May mga parting okay naman dito pero sobrang liit lang. Grabe dito no. Wala kang ligtas. Pag maulan, ang putik ng daan. Pag mainit naman, puro alikabok. Akala mo to rin nasa disyerto. At dami naman tong reklamo. Lumipat ka kaya sa subdivision. Pero tama na yung intro. Uy, magsimula ka na sa kwento mo. Ay, oo nga no. O mga katips, simulan natin ito. Nung mga panahong nag-aaral ako. Nga pala dati, hindi naman kami dito dumadaan eh. May sariling daanan yung mga taga-Bibit. Kaya lang, ayan nga, inabot na ng quarry. Ito na kami pinaikot sa napakalayong lugar ng Kamandag. Aalala ko nung nag-aaral pa kami noon. Last, naglalakad lang kami mula dito sa bundok hanggang doon sa sakayan ng jeep. Kasi nga, magkano lang naman ang baon namin noon? 30. O shout out sa'yo Arsen, tumingin ka pa sa camera Parang 10 piso pa ata bayad dun sa tricycle paakyat Tapos sasakay pa kami ng jeep papuntang school. O magkano na lang, papunta pa lang wala ka ng pera. Di lakad-lakad lang tayo pag uwi. Pero mga katips, totoo tong nangyari Minsan, as in wala talaga aming perang dala. Pag may baon, galing dito sa bundok ang nilalakad namin. Pero pag wala, hanggang school na talaga. Noon kahirap ang buhay namin noon mga katips. Yung tipong kahit pamasahe lang, wala talaga. Kaya ang laki ng pinti ko noon kakalakad dito sa bundok. Yan ang mga isa sa pinagdaanan kong hirap yung nag-aaral pa lang kami. Kaya nga yung mga estudyante naka-tricycle dyan, reklamo pa ng reklamo. Kesyo ganito lang ang baon nila. Unggoy, maglakad ka kaya? May paraan naman diba? Tapos yung iba nakamotor pa. O diba? Napakaswerte talaga. O para sa mga estudyante na taga rito sa bundok, isihan nyo lang. Huwag kayong panay reklamo sa buhay. Lahat may paraan. Lahat may katapusan. O kung kulang ang baon mo, anong gagawin mo? Di maglakad ka. O kung meron kang project at alam mong hindi ka naman basta makakahingi sa mama at papa mo, di magtipid ka. Matuto tayong tumiklop pag maiksi ang kumot. Tapos pagsikapan mong lahat dahil hindi naman habang panahon ganyan ka. Hindi habang panahon ganyan ang buhay ninyo. Marunong ang Diyos. Pag alam niyang karapat dapat na sa iyo ang isang bagay, saka niya to ibibigay mga katips. O alam niyo na isang diskarte O ito pa pala isa. Huwag kayong panay sisi sa mga magulang ninyo kung bakit hirap na hirap ang buhay nyo. Totoong may pagkukulang sila doon. Pero yun na nga diba? Common na yun. O ikaw, alam mo nang ganun, ano pang gagawin mo? Diba? Hawak mo na yung sagot pero ayaw mo pa rin gawin. Totoong hindi mo kasalanan na ipinanganak kang mahirap. Ang magiging kasalanan mo doon kung mamamatay kang mahirap pa din. Kaya nga isang payo ko sa mga estudyante, dumikit ka sa mga taong may pangarap sa buhay. Umama ka sa mga kaibigang alam mo mapapabuti ka. Kasi simple lang yan diba? Parang kamatis lang yan na pag isa may bulok. Di hawa-hawa na. Kaya't kung gusto mo talagang mapabuti ang buhay mo, magsikap ka. Pagtrabahuan mo. O maiba tayo, baka naboboring ka nakakapakinig sa akin. Gusto mo bang manalo ng Gcash? Pastilan, dyan tayo magaling O ito lang ang simpleng gagawin mo. I-comment mo yung mga natutunan mo Tapos dapat nakashare tong video na to. At may chance ka ng manalo ng 500 pesos Gcash. O ituloy mo pa rin yung pakikinig baka mamaya para sa'yo na yung sinasabi ko. Basta pag tinamaan ka,
tanggapin mo na lang. Dahil ang totoo, nasa pagtanggap ang totoo nating paglago. O bumalik na tayo sa kwento ko kung saan na naman napupunta eh. O ayan, na-share ko na sa inyo kung paano yung pag-aaral namin nung nandito pa kami. At syempre shoutout nga pala dyan mga nag-aaral sa Santa Cruz Elementary School at Antipolo National High School. Shoutout sa mga teacher namin dyan. Mabuhay po kayo. At sa mga butihin nating guard dyan, sa classmate kong dating si Romeo, at sa napakabait nating Kuya Charlie dyan. Teka, present din pala si Kuya Benji dahil lahat ng estudyante sa elementary ay kilala siya. O balik na tayo sa usapan Doon naman tayo sa high school life ko. Ayun, ganun pa rin. Wala naman talagang pinagbago eh. Ganun pa rin ang buhay namin. Ang pinagkaiba nga lang, mas natuto kami, medyo tumatag dahil sa walang sawang payo at paggabay sa amin ng aming mga magulang. Lalong-lalo si mama. Oh, maisingit ko nga pala Balik tayo onti sa elementary ko. Naaalala ko noon Kung di ako nagkakamali, grade 3 hanggang grade 5 yun Isipin mo naman sa halagang 50 pesos, 3 taon kong ginamit yung bag na yon. O eto pag umabot ng 10,000 views tong video na to, mamimigay din tayo ng isang Hawk bag. O magtatanong paano sumali. Syempre ganun pa rin. I-share mo lang to at i-comment mo yung isang natutunan mo sa video na to. Tapos doon tayo mamimili para ikaw na estudyante ka. Hindi mo na problemahin ang bag mo. Balik na nga tayo sa high school life ko. I-share ko rin sa inyo yung nangyari nung second year ako O ikaw, naranasan mo na ba ipatawag ang magulang mo? Pero wag ka mag-alala, hindi pinatawag si mama noon dahil may kalokohan noong ginagawa. Pinatawag siya noon kasi lagi akong late. Alam din naman ni mama yun Isipin mo, wala kaming kuryente noon nag-aaral ako nung high school. Nirelo mga ka-tips, alarm clock, wala talaga. Syempre pang umaga ka. Paano ka magigising? Ikaw nga ngayon may cellphone na, alarm ng alarm, hindi ka pa rin nagigising. Inaasa mo pa rin kay mama mo ang paggising sa'yo bago pumasok ng school. Dito na papasok si Maui. Alam nyo ba nung baby nakakausap lang namin yan ni mama na umiyak pag madaling araw na, mga alas 4 siguro, para sure na magising kami. Hindi kayo maniniwala, pero totoo, ilang buwan naming ginawa yun. O diba, pati kuryente kasi nun, putol. Kasi nga, wala kaming pambayad, diba? Kaya nga sa mga member ko dyan ng Meralco, ang suswerte. Magbibil ka ng 14 ng buwan. Date nun, katapusan. Imagine mo 15 days. Tapos magsisitawad pa yan. Pwedeng sa 5 na lang ako magbayad. Yung iba, inaabot pa ng susunod na cut. May mas matindi pa dyan. Yung umabot na ng 2 buwan yung bill, magtatatlo na. Siyempre yung gagawin mo, puputulan mo, diba? Ayun, ang galing. Sila pa galit. Kesyo wala raw akong konsiderasyon. Sige na, sige na. Ako na masama. Bahala kayo dyan, di tayo bate. Kaya ikaw, kung may kuryente ka ngayon sa inyo, tandaan mo maswerte ka. Kasi nga kami noon, wala pero nakatuloy ako sa pag-aaral, diba? Kaya iwasan natin yung magreklamo. Kaya inis na inis ako sa mga batang ganyan Yung hindi pa nga sinusubukan, sasabihin, hindi ko yan kaya. Kung ganyan pa rin ang mindset mo baguhin mo na kayo. Kasi nga, your thoughts becomes your reality. Pusanggal, English yan Umpisahan natin sa mindset mo. Kung dati tatamad-tamad ka, ngayon, magsimula ka ng magsipag at magtiyaga. Kasi para sa'yo din yan. Tulungan ka man ng ibang tao, tulungan ka man ng mga magulang mo, kung di mo tutulungan yung mismong sarili mo, di wala rin. Mag-ML ka na lang maghapon at mag-basketball araw-araw. Kung napapanood mo to magplano-plano ka na. Tapos, unti-unti mong isagawa hanggang makasanayan mo na. Kung ano nakikita mo sa kapitbahay mo, sa classmates mo, huwag kang mainggit. Bagkus gawin mo tong inspirasyon at sabihin sa sarili mo na balang araw, magiging ganyan din ako. Na darating din ang panahon, mabibili ko rin lahat ng gusto ko. At sa uli, matutupad ko ang pangarap ko. Basta mga ka-tips, samahan lang ito ng sipag at tiyaga at ipagkatiwala sa Diyos ang lahat. Di sigurado ko sa iyo na magtatagumpay ka rin. Nagawa ko na kapatid, kaya't naniniwala rin ako na kaya mo. Magagawa at mas hihigitan mo pa to. Siya, nandito na ako sa parking. May utang pa ako yung college life. Saka na yun, bibigyan ko na rin kayo ng idea. Naging scholar nga pala ako nung college ako. Hindi lang isa, hindi rin dalawa. Bahala kayo, hulaan nyo na lang kung ilan Tapusin na natin tong video na to, ang haba-haba na Basta huwag mong kalimutan mag-like at mag-follow Huwag mo nang gayahin yung mga friends ko dyan na in-unfriend pa ako. Tapos nag-unfollow. Bahala nga kayo dyan. Di ko kayo bibigyan ng sticker. Siya mga ka-tips, hanggang sa susunod ulit nating video. Maraming salamat ulit sa pagtiyagang panoorin ang video na to. Paalam mga ka-tips. Ingat!